Good morning. Kamayan yung katabi nyo. Good morning. Good morning. Birthday tayo ngayon. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa atin. Okay. Kakaupo na tayong lahat. Ang mensahe ng Panginoon, dahil malapit na nga tayo sa Morning, sir. bungad ng Holy Week, ang mensahe natin ay pinamagatan natin itong Temptation of the Lord Jesus. Temptation of the Lord. Pakiulit nga, Temptation of the Lord. yung pagtukso o tukso ng Panginoong Heso Kristo. Itong binasa natin, tumutukoy ito sa prayer and fasting. Ang Panginoong Heso Kristo, bago dumating ang pagdakip sa Kanya, at siya'y sinampal, dinuraan sa muka, hinagupit ng maraming beses, na may sima yung latigo sa katawan niya, na yung lahat ng iyon, bago dumating yon, ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo, 40 days and 40 nights, hindi siya kumain. Ano naman ang ibig sabihin noon para paghandaan niya yung hindi yung pagharap niya sa parusa, yung kapighatian, no? Kaparusahan na sabi siya daw ay makasalanan. Kaya hinatulan siya ng parusa. Pero ang parusa na ito ay naaayon lang naman sa mga makasalanan. Pero dahil nga ayon sa kanila nagkasala si Jesus, kaya pinarusahan ng Panginoon. Sa hatol, ayon sa hatol nila. Bago nga nangyari yun, ang kondisyon ng Panginoon para makaya niya ang lahat, hindi siya kumain ng 40 days and 40 nights. Habang hindi siya kumakain, ang ginawa niya para makaya niya ang lahat na harapin, palakasin niya ang kanyang espiritu. Kasi ang prayer and fasting, pagpapalakas siya ng espiritual na kalagayan ng tao at pagpapahina ng ating katawan. Kasi hindi kailanman nagkasundo yung gusto ng laman, ayaw ng espiritu. Yung gusto ng espiritu, ayaw ng laman. Kahit kailan hindi nagkasundo yan. Lagi yan magkaaway. Kaya ang gusto ng Panginoon maging balanse. Dapat masigit na mangyayari yung gusto ng Espiritu ng Diyos ang masunod kaysa sa gusto natin. Paano ba mangyayari na darating ang panahon mas masusunod lagi yung gusto natin? Pag lagi natin binubusog to sa mga gusto niya, sa pangangailangan niya. Kung ano yung pangangailangan ng katawan mo, damit, pagkain, pera, o yung gusto mismo ng pita ng laman, kapag ito lagi ang binubusog mo, masigit na magiging malakas yan. Ibig sabihin, magiging makasalanan yan, pero ang espiritu mo naman, mahina. Kaya ang ginawa ng Panginoon, prayer and fasting, kasi gusto niya masunod ang kalooban ng Diyos kaysa sa Kanya. Tignan ninyo, di ba nung mga panahon na yon, good morning, Brother Emil. Di ba nung mga panahon na yon, pansinin ninyo, nung nagpray ang Panginoong Heso Kristo sa bundok ng Getsemani, nasa harapan niya yung bato. Nakaluhod siya na nandun siya sa harapan ng bato. Nagdarasal siya. At mayroon siyang binanggit sa Panginoon, sa Diyos amang nasa langit. Ang kanyang binanggit, Ama, kung maaari lang, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ganun pa man, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Yun ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng espiritu
sa laman. Ang laman, kahit na maganda pala na dumating sa atin ng problema at mga pagsubok, makakabuti pala yan, ayaw mo naman. Kaya si Jesucristo, bagamat nasa kalagayan siyang katawan, mukhang yun ang lumalamang sa espiritual. Alisin mo na sa akin ang paghihirap na ito. Gusto na niyang bumigay. Pero mas nakalamang pa rin ang espiritu. Sabi niya, kahit sinabi ko to, kahit sinabi kong ayoko na talaga, ganun pa man, kalooban mo nawa ang masunod, hindi ang aking kalooban. Amen. Ang prayer fasting, hindi natin kaya yung 40 days and 40 nights. Pwede siguro natin magawa yung 40 days and 40 nights na may tubig at tinapay lang o skyflex. Yung hindi talaga pag-inom ng tubig, totally, pati pagkain, kaya natin kung 3 araw o 2. O isa, 2 hanggang 3. Pero kung tatagalin, hindi na yung 3 nga lang, delikado na yun eh. Baka masugod ka na sa ospital. Oo, baka masugod. Pero malaki pa rin ang chance na kaya na ang tao to. Pero yung 40 days and 40 nights, hindi. Nangyari ito, ang Ebanghelyo ni San Mateo ay tumutukoy sa tukso ng Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng kanyang bautismo kay Juan, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. 3 beses na tinukso ang Panginoong Hesukristo. 3 lugar o kalagayan ang nabanggit doon. Una, yung bato. Pangalawa, yung mataas na templo. At ang pangatlo, yung mataas na bundok. 3, mga bato, mataas na templo, at mataas na kabundukan. Tignan natin kung ano yung 3 tukso na ito na dinanas ng Panginoong Hesukristo at papaano natin ito iaakma sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Una, ang sabi doon sa number 1, the stone becomes bread. Pakiulit. Gawing tinapay ang mga bato. Sinubukan ng dyablo na gamitin yung pagkakataon dahil 40 days ang tagal eh. Hindi kumakain si Jesucristo. Kaya pagkatapos ng walang kain, alam ngayon ng dyablo kung saan siya pupunta at ano ang kanyang gagawin. Kasi hindi nga kumain. Alam ng dyablo kung saan daw kasi tayo mahina, doon niya tayo titirahin. Kung saan tayo mahina, doon tayo titirahin. Ang Panginoong Hesukristo, nakitaan ng dyablo na maaaring sa kahinaan niya na gutom ay baka matukso niya. Kaya makikita natin dito, sinubukan ng dyablo na gamitin ang gutom ni Jesus upang siya ay turuang sumuway sa kanyang amang nasa langit at gamitin yung kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling pangangailangan. Tayong lahat, kahit naglilingkod na tayo, kapag dumarating ang gutom, diyan tayo lahat nasusubok. Diyan tayo lahat nasusubok pagdating sa gutom. Bakit nagtatrabaho ang marami sa atin? Dahil takot silang magutom ang kanilang pamilya. Bakit ang iba kahit maliit ang sahod, pinipilit nilang magtrabaho? Kasi takot na magutom ang kanilang pamilya. O bakit naman may mga ibang kumakapit sa patalim? Hindi literal na kumapit sa patalim, kundi yung nakamamatay na kalagayan
dahil sa tawag ng pangangailangan sa takot na magutom. Di ba maraming mga babae, alam natin yung mga tinatawag na mababa ang kalapating mababa ang lipad. Tayong lahat, wag natin isipin na kampante yung buhay natin, na marunong na tayo sa paglilingkod, mukhang malalim na tayo sa salita ng Diyos. Hindi pa rin tayo exempted dahil pumapasok tayo sa kalagayang nagugutom tayo. Magpakaingat tayo, ang pangunahing target ng kahinaan mayroon ang tao na target ng dyablo. Ano yung kahinaan natin? Ang gutom. Kaya pag nagugutom ka, gagamitin mo ngayon ng kalayaan na gawin mo ang lahat para matustusan mo ang tawag ng gutom. Tignan nyo po, sa 1 Peter chapter 2 verse 16. First Peter chapter 2 verse 16. Mamuhay kayong lahat tulad ng mga taong malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang pantakip sa kasamaan, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Kasi ito ang marami sa atin. Dahil nagugutom, hindi kayang sawayin, ang katuwiran, pwede mo naman na gawin ng lahat, malaya ka naman, sino pwedeng pumigil? Yang sabi, wag daw natin gamitin ng kalayaan natin para tustusan ang ating kasalanan. Ipinapaalaala nito na ang ating kalayaan na hindi dapat gamitin upang gumawa ng masama o sumuway sa Diyos. Mateo 16:24 to 25. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ay gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat sino man gustong magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ay gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Para mapaglabanan yung sinasabi diyan na gutom, ang lahat ng gustong sumunod sa Panginoon, kinakailangan itakwil talaga niya ang kanyang sarili. Dahil yung ating sariling kagustuhan ang siyang magiging dahilan para lumabag ka, sumuway ka sa mga nakatataas sa iyo at hindi ka magpasako dahil nga sa gutom. Pero tandaan na daw na paraan ng pagsunod talaga sa Diyos ay paglimot sa mga bagay na gusto natin. Ano mang tiisin meron na mayroong maaring mangyari sa atin, tiisin natin yon alang-alang sa pagsunod. Ito'y nagpapahiwatig ng pagsunod kay Kristo ay maaaring mga ilangan ng pagtalikod sa ating sariling mga karapatan at kagustuhan. Ang pagsunod talaga sa Panginoon ay pag-alis ng ating karapatan at ang ating kagustuhan. Ulitin ko ha, ang katumbas ng pagsunod sa Panginoon ay pag-alis sa ating karapatan at sa ating kagustuhan. Hindi mo dapat pairalin ang iyong karapatan. Hindi mo dapat pairalin ang iyong kagustuhan kung ang pag-uusapan ay ang pagsunod. At dahil sa pagsunod, susubukin tayo diyan sa pamamagitan ng pagkagutom.